Good day once again sa ating lesson na ito sa ating course ay ating talakayin yung lesson number 1 sa Application Development and Emerging Technologies. At before we proceed, make sure you have Laravel installed in your device, and also dapat na naman yung Visual Studio na naka-install sa inyong device, at dapat meron din po kayo knowledge or background sa CSS or particularly sa atin na Tagalog CSS. So the agenda for this course ay atin pong tatalakayin ang file structure ng Laravel, at also atin pong tatalakayin ang routes and view components or pages. So sa lesson na ito ay gagamit ng view. So also yung controllers and passing of data, and also yung models and migration. So let's begin. Gawin ko na natin yung ating Visual Studio Code. Pagkatapos din yung open ay meron po akong na-install na Laravel. So ito po ay Laravel na mayroong Vue.js starter kit. So ito po yung structure ng ating file. Kung makikita niyo, mayroon tayo dito app, bootstrap, config, database, modules or node modules, public, resources, routes, storage, test, vendors, ang ating development page, also ang ating A&B, and so on and so forth. So first na natin yung gawin bago install yung ating Laravel is mag-set tayo ng ating configuration. So paano ba? Paano ba mag-set? So ating gawin yung ating A&B file ay open natin, at dito makikita natin yung mga updating, yung ating database connection, yung ating driver. So ang una pala yung gawin dito is yung name ay palitan natin ng example yung app task, at saka yung ating database. So ito naman natin yung control, at saka yung slash para mag-document natin. Then palitan natin ng MySQL. So MySQL yung gamitin natin. Make sure na naka-on yung inyong exam, no? Dapat naka-on yung exam. So gawin na natin dito is palitan natin ang pangalan kung ano yung ating gustong gawin. For example, app task DB. So ayan na po. So dito is wala pang password dahil nakalago talaga yung aking exam. So wala ko ano nalagyan password. Dito sa root, ito sa default po yan MySQL. So i-close na natin at make sure po na naka-auto-save na natin dito sa file na naka-auto-save. So next na natin yung gawin is try po natin na i-run yung ating application. So tayo naman po yung mag-uwi ko lang gawin na is Ctrl J na po, at kung MacBook po kayo is Command J. So yung gawin natin is type po yung PHP artisan serve. So maka-on na po yung ating application na naran. So punta tayo sa ating browser, yung gawin dito is Chrome, at i-copy na lang yung link, yung URL. So saan po yung kinuha yung URL is dito lang po, makikita niyo po sa inyong karamihan. So ating pronunciation ay lang po siyang
error. Nakasabi dito na unknown database apps task. So, wala po siyang makikita na database na app task. So, para ma-solve po yan, open po tayo ng other terminal. At type na lang yung PHP design migrate. So, sabi niyo po is the database app task does not exist in the MySQL connection. So, would you like to create? Okay na po natin, yes. Tapos na, clear ko lang. After ito po is gagawin mo natin yung mag-build na ng asset ng ating nag-build app. Paano po mag-build? So, pagkakas nito is kung may i-change ko sa kanyang view o sa kanyang design is automatic na i-build niyo po yung mga changes. So, ito po yung ating command for that. npm run dev. So, kaya ano ba natin yung nakaraan at i-close po natin yung ating application. Yung terminal pala. So, punta tayo sa browser. Then, refresh naman natin. At makikita na po natin dito na meron po tayo yung Laravel. So, for now, nasa version 13 na po. At 8.4 yung aking PHP version. So, kung makikita nyo dito is meron akong login at saka register. So, una, yung gagawin natin is saan po makikita yung ito yung kanyang welcome page. So, makikita po yan sa resource, views, dahil naka-view tayo wala po sa views, hindi dito sa JS at pages. So, dito po nakasaan yung welcome. Ito po yung welcome page. Ito po. So, kung i-change ko po yan, kung naluli ko na. So, sample, i-change ko yung kanyang design. So, kung makikita nyo is, nawala nyo yung mga design dito. So, kung ating po mapapansin is pwede na po natin na i-change yung design ng ating welcome page. Depende din sa ating gusto, diba? At saka pwede na po natin i-eliminate yung ating gusto na design sa ating project. So, dito punta na po tayo sa ating gagawin. So, dito sa file structure explanation, dito po muna tayo. So, paano ba ito? So, kung makikita natin, meron tayo app na folder, meron po tayong database na folder, meron po tayong resource na folder, at saka route na folder. So, itong tatlo na ito, or apat, dito po natin gagawin yung ating trabaho araw-araw, no? Yung ating mga changes sa ating ginagawa is dito po sa app, database, resources, and routes. So, always po natin na i-open po itong apat na folder na ito. So, una is yung app. Una is yung app. So, ano ba yung app na folder? So, app na folder is pag in-open nyo siya, is makikita nyo po na meron po tayong action, events, HTTP, model, policies, and provider. So, ano po yung ating unang gagawin dito? So, kung makikita nyo na tayo yung model at saka HTTP. So, yung ating ginagalaw dyan, palagi is yung HTTP. Yung HTTP na natin na folder. At saka yung model.
Sir, ano po yung sa loob ng HTTP na folder? So ating tingnan, sa HTTP na folder is nandun po yung middleware at saka controller. So, ito po yung controller, ito po yung ating palaging in-open. Kasi po, dito po yung sa controller po, controller, okay, diyan po nakalagay yung ating logic. So, diyan po nakalagay yung ating logic. So, kung sa pag-aaral from first year to second year is yung logic is yan po yung mga functions na ginagawa natin para sa mga task sa loob ng ating program. So, for example, pag click natin ng buttons, sa yung buttons na ito, this is the buttons. For example, okay. Ano po yung dapat natin gawin? Ano po yung gawin pag click na ng okay? So, dito po, pupunta yung logic. For example, if okay, then may gagawin po tayo na i-call sa controller at i-render yung gusto natin i-render o yung gusto natin i-logic na tatawagin natin app. So, dito pa natin undo. Now, for more explanation, dito makikita nyo na naman tayong login at saka register. So, with the explanation, pag click natin ang login is mag-render po itong login page. At pag lagay natin ang ating credentials, pag click natin ang login na button is meron po itong lalabas. Pag lalabas ang credential is hindi ka makapasok sa app dahil may function sa likod nito na nag-validate yung your credential sa database. No? Now, tingnan natin sa ating app. So, meron po tayong isang controller dito na blank na po siya. Hindi po natin gagawin ito. Ang ating unang gawin ay punta na lang tayo sa database. So, dito sa database is makikita na po natin yung migration. So, ano po yung migration? Ang migration is ito yung schema na blueprint ng iyong database. So, this is your schema of your table. So, for example, mayroon na po tayong existing na ERD. Dito po nilalagay yung ating ERD in actual. Pinag-convert natin sa schema to create a table. So, ayan po yung function ng database at saka migration. Nakapunta po tayo dito sa resources. Sa resources naman is, for example, itong view. Itong welcome pala. Ito yung makikita sa screen, itong template. Kung makikita nyo yung template dito, ito po yung mga HTML file na nag-render dito sa ating screen. So, ito. So, ito po ang mga HTML file. At saka yung script, ito po yung ginagamit para mag-communicate yung ating backend o yung controller natin sa ating front end o sa ating mga view, no? Sa ating mga HTML. So, dito po nilalagay yung script na yun to communicate. Dito po tayo gawa ng function sa ating front end o sa ating pages, no? So, bilis na po. Mayroon po tayo yung mga
nag-record, nag-pages dito. So, wala natin galawin. So, as is na po siya, saka mag-add na po tayo ng ating new pages if gusto natin. Kaya po. Now, punta naman po tayo sa routes. Sa routes, so, delete tayo na butang ng mga URL sa ating app. For example, this is example URL. So, kung pag-click mo sa login, makikita natin nga login na dugang sa ating URL. Tungkol kay may nakakita na route na login. So, kung kakagalan siya, so, same na lang hapon. Tungkol kay this is your welcome. So, welcome din siya sa Bloomberry. So, makikita niyo yung kuha ko is wala lang din isang login. Itong kuha siya. Kung ibalik ka naman is magawa ka lang so, magawa ka lang login. Di ba? Para lang siya. Parang kuhaan ko is nadula. So, ako lang nadula sa atin niya routes. For example, katulad sa atin niya ikatulong mga explanation, agenda. So, doon yung nagatang nga routes and view component. So, before that, i-review ang ating mga file structure explanation. So, sa file structure, ang ating gagawin na gamit isang app na folder, which is ano siya. Then inside the app, inside sila is ang controller, and model. So, hindi ka maglalagay sa app, inside, controller, and model. Magkita app, HTTP, then magkita controller, then ang model. So, ang model is ano siya, ang inyong mga connection siya sa inyong mga connection sa inyong database table. Ang siya connection nyo sa inyong database table ang model. So, para yung gusto nyo kuhaan sa database is makikipagdala niya sa model para makuha ang data halang sa inyong database. Now, consider yung ano natin ng app. Anong connection sa app? Ang connection sa app ng folder ng controller. So, controller na siya. Kag routes. So, routes. Kagawin nyo na pages. What is the connection of these three? This is controller, this is your routes, and pages. Ano connection nila? So, for example, gusto ka may bago ka mga page. Bago mga page na gusto mo ipakita sa browser. Now, pag-create sa bago mga page, sana po nag-create ka, pag-create mo sila, hindi siya hindi mo mapakita kung hindi ka magbabasa sa route. Kinagawa, wala ka na isang route para mapakita na siya ng mga page. Then,
ang tanan na data nila sa inyong page is kuhaan mo na sa inyong controller. So, tanan na data, functions. Sa mga yung button ka dali. Pag-click sa mga button, nakatatos na sa controller. Pagkatapos sa controller, natawag niya ang inyong magic sa sinanang ng button. So, ano siya. Now, let's go to the third example. Controllers and passing on data. Now, dito din sa ikaduha sa routes and yung internet. So, di mag-create kita sa bagong page. Ito sa resources, GS, and pages. So, for example, mag-create ko sa folder. Itawag nyo sa users folder. This folder is related na sa users. And una ko na ibutan is ang susunod lang ko sa users or dashboard .view. So remember, mag-create sa ating actual pages or component is naka.view. So, don't kaya sa Vue.js na circuit or framework. So, dapat na natin ang view. Now, ganito lang. Now, dili, as a view, no, sa Vue.js nga natin ginatawag na standard. So, natin ginatawag na standard. So, sa Vue.js, always, start ka sa script sa babaw. Yan sa script. Then may alat ka template. Ano sa standard. Hindi ka na pwede yung break na dito sa babaw. Ito kinapagulog na mag-create sa script. Now, pag-create sa script, dito na lang mag-create sa template. So now this is an empty na pages or page. No? But sa Vue.js, always iset ang set up dahil sa script sa pinaka-opening tag na ito. So this is your opening tag na script, this is your closing tag. Same sa template kag sa closing tag sa template. So see the difference. Yung closing tag is meron siya na slash kag slash naman. It means nilalakas lang yung mga code. Or nabilong siya sa isa ka template, nabilong sa isa ka script. So inside that is one script. Now, gusto ko lang siya i-render sa ating browser. Hindi. So sa editor. Hindi na lang masunod si routes. Hindi ka naman masunod si routes. In order na ma-render siya is maagit na sa routes. So, brown ka na. Katatot sa routes. Then, open ito sa web PHP. Inside this web, alit ka ng mga routes. Now, meron ito ang kapilihan. Anong tutulong ka? Ang ating dalawang page yung inubra is so, ang page sa dalawang inubra is pwede din siya na-access sa public. Malagalian. Kung ang page siya is accessible sa public user, mga public user, bisa na wala sa naka-login, naka-authenticate. So, malagalian. Or, accessible lang siya sa mga naka-authenticate. Or naka-login. Sama lang niya, pilihan. Ang individual page ng individual is accessible sa tahanan, individual sa login or dapat nakalagin sa individual yung access. So, balik sa routes. Dahil sa routes is meron din dua. So, kung gusto mo accessible sa tahanan is create this sa babaw.
outside sa isang init. Now, pag lumita, meron nga middleware. Taking out, meron nga middleware, which is ginamit sa auth, tone, kag auth session. It means, ang kanan nga access dali sa sulod sa sining, kanan nga route inside sa sining middleware is kinanglan may auth, naka-authenticate or nakalagin. So, gusto ko access sa sulod kanan is pwede ka pala sa route, dashboard, isang galan sa authentication, authentication. So, return nyo siya. Then, specific dapat ang atin niya pag-return. So, ano na lang ba yung nyo siya kita is because ano siya ang atin niya connection or bridge atin sa atin nga back-end tapos sa atin front-end which is new na bridges at sa back-end tayo sa atin nga controller or PHP na controller. So, para mag-connect sila nagamit sa English. So, kaya ang tulad natin na pages is access to sa folder user tapos nga yung dashboard specific ito sa mga sa sulod sa user / dashboard. It means ang isang file. Kaya bigyan ito sa mga name direct as user na dashboard. So, anong purpose ni user na dashboard name? Later, ano na sa atin nga i-call kung magsulod sa atin nga sa programming. Discuss naman ko karoon. So, ang ating tawag is pwede ka na ma-access ang / dashboard. Copy ko lang. Then, itugkang sa dali sa mga akong URL. So, once na nabulungan mo sa pagbibilang sa ma-access mo ang ma-access mo nga naman itong kaya yung nakatapasan na register. So, to register is brand lang is the PHP Artisan Optimize. Once ma-optimize na siya is accessible na siya na Titan. Ano silang gapon? Okay. Kinakita na ang dashboard yan eh. Sa una. So, dapat isang natin sa user dashboard. So, parang natawag is user dashboard. So, alam mo guys, na-found nga naman itong nila sa mga register na na nila, i-share sa na-optimize then, check nila so, alam mo kita is okay na siya, diba? White screen, wala sulod so, try ito naman ito sa sulod para sa ngayon user dashboard. What I'm going to is makita natin dali user dashboard. Now, hindi rin naman susunod natin niya design. For example, nakatuloy ito sa design nila. For example, dali kinungan ang kanyang nung design na dapat ang user dashboard sa center dapat ang user dashboard access sa center tapos meron siya na background. Okay. At background is background sa class. Dito rin yung substitute mo yun. Class equals text center. Nakakala is sa center is nagpatrama na tapos ito sa background for pakadala yung panig. So, nag-discuss na naman yung panig. So, panig is ang distance
sa sulod. Sa sulod. Distansya rin sa dashboard para sa dali. Dashboard na rin. So, kung nakikita tayo sa dashboard rin. Wait lang, sila ako na. Super kahod na ito. So, nagkakagal sa border. Pero makikita rin lang sa border. So, kita ka is nalatan sa border. So, ang pad is pagkita sa dashboard niya pakadagto dali sa guwa sa border niya. Dali sa dashboard pakadagto dali. So, ano sa pad means inside sa yan na. Nakapagod sa background is BG Slater 300. Meron ka background siguro sa sarap. So, pag gusto ko ng single design yung gusto, over naman. Now, what if sir, kung gusto ko mag-isend ganita, sa ako na database ng mga code. Kapatulad sa controller ka passing na data na ipasa ng data alin sa database ta pakadto sa ato nga page which is this. Now, hindi rin magsulong natin nga route. So, different type of route ni ano siya. Different yung pagkakulang sa route. So, dili sa route niya is dapat change na niya siya. Ito pinaka ang sa laptop. Ano lang? Very. Sama lang. So, this is my project. Dali sa route niya is sa route niya ang controller, then atong function sa controller kagaang meaning. So, let's copy ka naman siya. Balik sa tanang atas. So, there is, instead of na siya, is natin siya nga islan. Now, ako user dashboard niya ako. Then, ang atong dapat na controller is nakapikita din siya before siya ibutang dali. So, paano mag-create sa controller? Simple lang. Kung ganyan ang kanya, Control J as in jar, then type php artisan make colon controller, then ang name sa controller. Example, pwede ko sa isulot sa user na nga folder. Example, users, then user controller. So, ako lang mo. Initialize ang folder. Pag-initialize ang mga actual na controller tag. So, enter. Now, kumilitan yung nag-create sa column sa app http controllers users user controller.php. So, ang nag-create sa close. I-check ang app http controller users. So, kumilita ang user controller na kita rin. Now, ang mga natin nga butang dali sa ating mga routes. Paano magbutang sa controller sa route? So, i-open ito siya. Pag-open lang yung kita ka na namespace. So, copy na niya siya. Patuto sa ating yung route lihat. Tag, i-use sa dali sa baba. I-use, paste na lang. Then, ang ngalan sa file. Walang patali. Ano yung sa file? User controller. So, this is your controller class. So, kung kita ka, pag pinita is naka-class siya. So, i-class mo sa Java, same nila po. Ang yung concept, gamit sa class. So, I think, pwede naman sila. Hindi naman i-discuss. Kapag hindi naman pa-change sila,
kindly review nyo tungkol kay hindi talaga na-discuss tungkol kay klase na last hindi mga subject. So hindi ka na sila discuss. Assume mga katanungan na. Now, tungkol kay nagamit na siya ang user controller, amo na lang karoon ang aton nga logic. Dili ka lang sa logic. For example, gusto mo mag-display sa list of user sa inyong pages, sa inyong page. So, gusto mo mag-display sa list of user sa inyong page. So, si controller is ano na siya mag-aboy, no? Si controller naman sa mag-aboy sa list of user. Kaya ano na ang mga query na ginagawa ng mga query. So, for example, dito sa inyong laro, meron ang mga index na inutang. So, ano yung sa index? Sa usually na si index, ano yung isa ang inyong function sa sulod sa inyong user. So, try namin i-optimize ito. So, as of now, ang request is mag-cause ng error tungkol kay call to undefined method sa sulod ko sa inyong controller user controller, which is gagawin ito sa isang method or function na index tungkol kay inutang kadi ang index. But if search na lang ang lalagay sa index, lalagay sa dashboard. Now, once install mo lang, tingnan sa liwat. Pwede nyo, dito na. Pag the-first na naman is, kung ilang index nyo lang, sa doon, dashboard yung nagpapagta. So, mga sa straightforward nyo. So, matama lang ang index. So, register lang what? So, maglalagay ang nyo. So, mag-change sa dala sa may route always na naka-optimize sa after. So, so para masunod ng problem is katuto sa itong user controller dahil mag-edit sa ito mag-edit ko mag-edit sa public function which name sa index then render inertia. So, render ang user's dashboard. So, ito, may error siya. It means, wala ka na use ang inertia dito. So, use is lang na inertia / inertia. So, as I mentioned, kung ito nga yung user's dashboard, isa lang yung page user, then dashboard, ng isa.